The Lord is risen. Hallelujah, hallelujah. Mapagpalang araw ng Miyerkules sa Oktaba ng Pasko ng Pagkabanhaw. Mga kapatid, welcome muli sa ating social media pasulait na Salmot Salita. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa ebanghelyo ni San Lucas chapter 24 verses 13 to 35. Ang ating ebanghelyo, sabi rito, that very day of the first day of the week, ang mayroong dalawang alagad ng ating Panginoon ay nagtungo sa Emmaus. Gusto nilang talikuran ang Jerusalem sapagkat Jerusalem, doon nila naalala ang napakasakit na pangyayari, ang pagkamatay ng kanilang Panginoong Hesukristo. Kaya tumakas sila ng Jerusalem at 2 miles away from Jerusalem, they went to Emmaus or Emmaus. Subalit, hindi nila inakala na habang sila ay nasa daan at nagalakad patungong Emmaus, mayroong isang estranghero na nakisabay sa kanila. At ito ay nagtanong, ano ba ang inyong pinagtatalunan? At itong dalawang mga alagad na ito ay sobrang napakalungkot ng kanilang mukha. At ang sagot ng dalawang ito na, are you the only visitor to Jerusalem who does not know of the things that have taken place there in these days? Tapos sabi ng estranghero, what sort of things? At sila ay nagkwento, the things that happened to Jesus the Nazarene, who was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, how our chief priests and the rulers both handed him over to a sentence of death and crucified him. Yun yung kanilang ibinahagi sa estranghero. At sabi rin nila na we were hoping that he would be the one to redeem Israel, and besides all this, it is now the third day since this took place. At kwininto rin nila yung patungkol sa mga kababaihan na pumaroon sa libingan ng madaling araw na hindi nila natagpuan ang katawan ng Panginoong Hesukristo. At ito ay kwininto nila sa mga alagad ng ating Panginoon. At subalit ang pagkatapos nila ikwento, sinabi ng estranghero sa kanila, oh, how foolish you are, how slow of heart to believe that all that the prophets spoke. Was it not necessary that Christ should suffer these things and enter into His glory? At dahil dito, gamit ang kasulatan ay niliwanagan ang kanilang isip from Moses and all the prophets. Ipinaliwanag ng estrangherong ito. At habang sinasabi ng estranghero ito, ay naramdaman nila na nag-aalab ang kanilang mga puso. At nung sila ay makarating na ng Emmaus at magkatakip silim na, at ito estranghero ay parang nagpapatuloy pa sa kanyang paglalakad, ito ay ipinigilan nila at sinabi, stay with us, for it is nearly evening and the day is almost over. At dito ay nangyari ang the breaking of the bread, sa paghati-hati ng tinapay, ay nakita nila, nakilala nila ang ating Panginoong Hesukristo. Ang estranghero pala ay walang iba kundi si Kristo. At nung makilala nila, ay nawala naman sa kanilang paningin. Kaya ano nangyari nakasunod mga kapatid? Sila'y nagbalik ng Jerusalem. At pagdating nila ng Jerusalem, ay nagpatotoo mga alagad na si Jesus napakita kay Simon, at ganoon din ang dalawang alagad ito ay nagkwento sa pangyayari
sa pagpapakita ni Jesus sa paghati-hati ng tinapay doon sa Imaos. Mga kapatid, ang buhay natin ay isang buhay paglalakbay. Pinapala sa atin na anuman ang ating pinagdaanan sa buhay, Jesus is walking with us. Jesus walking with us. Sana ay wag natin ilihis sa ating mga sarili sa ating paglalakbay sa buhay. Datapwat sikapin natin na lagi nating bigyan ng panahon ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Bigyan natin ng puwang sa buhay natin upang sa gayon ay makilala natin ang Panginoon, makita natin ang Panginoon na katulad ng mga alagad ay naramdaman nila nag-aalab ang kailang puso at at dahil rin dito ang pakikinig sa salita ng Panginoon ay nagbubukas sa kanilang isip at puso na makilala siya lalo na sa pagdiriwang na banal na Eucharistia. So may the Lord may continue to bless you and fill your hearts with joy as we continue celebrating this season of Easter. Of course, rest assured of my prayers for each one of you. I invite you to again to share this Salmo Salta video sa inyong mga kaibigan sa social media. And may the Lord may continue to bless you and bless your family.